Konsensya ng isang kasambahay. Ito ang dahilan ng tumuldok sa panggagancho ng isang placement agency ng mga katulong sa lungsod ng Las Piñas City. Ang mag-asawang si Milo at Bong Medina, kasama ang kanilang kasambahay, tumulog sa Bitag Action Center. Sumbong ng mag-asawang si Milo at si Bong, ipinagtapat ng kanilang nakukonsensyang katulong na si Berlito ang panloloko ng kanyang agency na pinapasukan. Modus daw ng Buildkeeper Agency at Housework Employment Services sa Las Piñas City na turuan magsinungaling at gumawa ng paraan ng kanilang mga pinapadalang katulong sa kanilang mga bagong amo na huwag tumagal ng isang buwan. Anong itinuro sa iyo ng agency na to? Nag-text ako naman nung Lunes sa kanila, sabi ko, may kapalit na ako o dadalhin nyo na dito ngayon. Tapos, reply nila, wag ka na dyan kumilos, mag-drama-drama ka daw, sabi niya, magmasikit-sakitan. Opo. Nasa telepono mo? Opo. Anong sinabi ng agency sa iyo? Nagdahilan ka na? Para pera na naman, may papalit na naman, pag-aalis mo, 1/8 na naman. Hanggat sa makaapat ka na naman, panibago na naman. Hindi ka ba napapansin ng niloloko? Napansin ko ho. So sila na mismo nagturo sa iyo, magdahilan ka, magpasaway ka, para palitan ka. Para paalisin na naman. Dito na talaga na-kumpirma na natin. Dahil sa bawat bagong katulong na ipinapadala ng agency, may panibagong bayad na placement fee. Ano yung mga hawak na papel mo na yan? Ito po lahat ang mga lagi mong nagpapalit eh. Ito lahat yung mga galing sa kanila, yung mga kontrata. So lahat yan pumasok sa inyo? Siyam. Lahat yung siyam pumasok sa inyo? Tingin niya ako ng mga papel. Anong dahilan ba tumalis? Sabi niya, hindi daw siya, masakit daw yung mabalakang niya, bawal daw siyang maglaba. Magkano binabayad ninyo? 1,008 sa replacement, 4,000 sa start. Yeah. 1,008 to. Tumagal na After ng araw. 3 days. 3 days. So humingi na naman ng replacement. Sa tuwing nagpapalit ka, tuwing nakukuha ka, 1,008. 1,008 or 1,007. Nadiskubre lamang ng mag-asawa matapos mangumpisal sa kanila si Berlito. Lalong nagka-interes ang bitag sa kasong ito. May pattern ako nakikita na ito yung modus nila. Talagang ang katulong hindi tatagal para magbabayad kayo na magbabayad. Buwan-buwan magbabayad kayo. Pag nakatatlo, nakaapat na kayo, mag-uumpisa na naman kayo ng 4,000. Racket na to. Okay. So, nag-umpisa ka nagbayad ng 4,000 rito. Pagbayad mo ng 4,000 rito, gaanong tinagal nito? 2 buwan. 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan, bayad ka na naman ng 1/8. Ang naging dahilan nito, alam pala ng agency na ito ay aalis dahil nag-a-apply sa abroad. Palit na naman. Sa bawat palit, may pinapalit. Pera. Ba't ka kumuha ng lalaki rito sa pangano? Kasi wala silang ibinibigay. Sabi ko, kailangan ko na lang ng boy kasi meron akong shop. Boy. Anong ginawa nitong si Boy? After 1 week, sumakit ang tiyan, meron daw siyang sakit sa kidney. Ba't sila kumukuha ng mga sakit eh? Pagkatapos nito, siya na. Pero sa kanya, nagsabi na siya ng totoo na tinuturuan siya ng agency. Sa Bitag Headquarters, ipinakita mismo ni Berlito ang mga text messages na nagsisilbing instruction mula pa sa kanyang agency. Ibasahin mo kung anong kasulat. Huwag ka nang daw magkumilos dyan, huwag ka nang magtrabaho, magpasaway ka na lang sa amo mo para paalisin nila dyan. Agency mo na to. Sinusunod mo naman yung sinasabi siya ng agency. Nung Martes sinunod ko. Sinunod mo. Paano ginawa mo? Nagpasaway ka. So anong ginawa mo? Nagsakit-sakitan ka. Hindi ka ba nakonsensya sa ginagawa mo? Konsyensya. Huwag ka na daw kumilos dyan. Hindi na alam na nandito kayo sa Bitag. Huwag ka magsasabi niyan, ha? Sige, mabait ka na kasambahay kasi nagsasabi ka ng totoo. Mas mabuti nagsasabi ka ng totoo kaysa magsinungaling ka. Dahil marami na rin mga katulong na pumapasok, ginagamit yung agency. Kuminsan pa nga, may mga katulong na kung saan pumapasok sa agency, pero miyembro ng mga dugo-dugo, grupo ng pagnanakaw. Agad itong pinagplanuhan ng bitag. Yung mga ganitong modus, painan to, painan. Makikipagtulungan ka. Ha? Na kung maaari, ikaw tatawag ka. Ang agency ba bukas ngayon? Bukas po. Titingnan natin kung anong gagawin nila na susunod na hakbang na may pain.
ikaw yung magiging pain ngayon. Sa iyo ang transaksyon para sa kanila. Gagawa tayo ng senaryo na makikipagtulungan ka sa kanila. Kaya mo bang silang kausapin sa telepono? Magmamakaawa ka, dadrama ka ng konti, hanggat sa mainis sa'yo, at magsasalita siya, layasan mo na kasi. Sabihin mo, sa labas ka na. Parang ayaw mo nang pumasok, nabubugnot ka na. Makakapagtyaga ka pa ng konti habang may kapalit. Hanggat gagawa sila ng paraan na tuturuan kita na sasabihin. Pinatawagan namin kay Verlito ang kanyang agency upang maidokumento at may basihan na magamit ang bitag. Si Berlito, yung pinadala niyo dito sa Quezon City. Hindi. Kasi hindi ako paalisin ni ate habang wala akong kapalit. Ay, ayaw nga nila ako paalisin habang wala akong kapalit. Kailangan dalhan niyo ako ng kapalit. Kailangan dalhan niyo muna ako ng kapalit bago nila ako payagang umalis. Kailangan nga dalhan niyo ako. Magbabayad naman daw sila. Anong gagawin ko? Anong sinabi niya? Huwag na siya magtrabaho. Huwag ka na magtrabaho. Tapos, very good, nakuha na natin yun. Gagawa pa tayo ng eksena bukas. Kinabukasan, agad nagpain ng patibong ang bitag. Isang bitag undercover ang nagpanggap na aplikante. Sa unang text message pa lang, agad itong kumagat sa aming pain. Nais ng agency magpuntang undercover na aplikante sa kanilang agency sa Las Piñas. Agad kumilos ang aming team patibong. Ang misyon, mapasok ang nasabing manggagantyong agency. Ang aming inaasahang opisina ay isang bahay lang pala. Hindi nakapasok ang undercover, subalit humarap ang isang to. Kinahapunan, mismo ang kasambahay na si Verlito, ginamit namin upang maidokumento ang kanilang pag-uusap. Sa bukana pa lang, akala namang ito tumakas si Verlito sa kanyang amo. Humarap si Darmo Cabiao, ang may-ari ng Housework Employment Agency kay Verlito. Pakinggan ang kanilang pag-uusap. Paano? Wala sila doon. Wala sila, umalis sila. Bawal sa ako sa muna kanina. Oo. Kinabukasan sa Department of Labor and Employment National Capital Region, sa tanggapan ni Attorney Geoffrey Suyaw, ang Assistant Regional Director, di makapaniwala sa modus ng Housework Employment Agency. Ang nangyayari po kasi dito sa kaso natin ay every after palit ng 1 o 2 linggo, nagkakaroon na ng sakit-sakitan. Kunyari, yung worker, ibabalik, papalitan, magkakasakit na naman after 1 or 2 weeks, papalitan at naka-9 na yata na palit or more. So nakikita natin yung pattern, mukhang ginagawang modus operandi kasi yung sa pagpapalit ay nag-charge yata itong ahensya ng mga fees doon sa employer. Yung nasa batas natin, dapat within 1 month of employment lang at entitled ka to isang palit. At yung palit na yon ay dapat walang charge yon. At kung hindi ka papalitan within that 1 month, ikaw pa nga ang dapat makakakuha ng 75% doon sa ibinayad mo. At nang hanapin ng DOLE NCR ang pangalan ng nasabing agency, wala ito sa kanilang listahan. We have already verified with our records dito sa DOLE NCR at ang ahensya po na nagngangalang Beekeeper o di kaya itong Housework
Employment Service Agency ay hindi po siya nakarehistro as a private recruitment and placement agency dito po sa ating ahensya. So, ibig sabihin po nito, nag-ooperate siya ng placement and recruitment ng mga manggagawa natin na wala po siyang valid license na ini-issue ng Department of Labor. Ibig sabihin nito, yung kanyang gawain ay illegal at ito ay maituturing na illegal recruitment. Sunod na tinuro ng bitag ang tanggapan ng Business Permits and Licensing Office ng Las Piñas City. Ito yung pang ipaalam din na bogus at wala sa listahan ng DOLE ang nasabing ahensya. Maging sa BPLO ng Las Piñas City, wala ring permit ang manggagansyong housework employment services. Sa kauna-unan, wala silang permit dito sa local government, sa Las Piñas, sa City Hall, and then wala silang permit coming from Department of Labor. Dadala na lang tayo ng closure order. Noong oras din yon, agad kumilos ang mga opisyalis ng BPLO Las Piñas City kasamang Las Piñas Police at bitag patungo sa Housework Employment Agency. Nadiskubre ng mga BPLO na peke ang permit na ginagamit ng Housework Employment Services. Sinubukan pang magpalusot ng dorobong nagmamay-ari. Hindi siya umubra. Stop! Ano po pangalan nila? Wilfredo ang balan. Oo. Ito, papipirmahan ko sa inyo. Ha? Kasi, niloloko nyo kami. Ay, hindi ako pwede magpirma yun. Pipirmahan nyo to dahil taga rito kayo eh. Tulad ng malimit na sinasabi ng bitag, ang bawat kasamaan ay may hangganan. Ang bawat panloloko ay may katapat na patibong ang bitag. Salamat sa umiral na konsensya ni Verlito dahil sa kanya natuldukan ang maliligayang araw ng Bill Keeper at Housework Employment Agency.